Mga kababayan, kamusta? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung likod at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong dating DPWH, Yusek Bernardo. Ito pong si Robert Bernardo ay tumistigo po sa Sandigang Bayan, mga kababayan. Yan naman po talaga ang gusto nilang mangyari, na ito pong mga salaysay ni Bernardo ay paniwalaan po ng taong bayan na hanggang doon lang ang sangkot sa korupsyon. Samantalang pati siya, di umano, ay tumanda na sa gobyerno na nakikinabang din sa korupsyon, di umano. Hindi po ba imposible kung hindi siya makinabang? Siya po ay nasa circle ng mga korupsyon, lalo-lalo sa panahon ngayon. Kaya diyan ka magtataka. Yung si Bernardo ay credible na testigo. Samantalang yung mga ex-marine, soldiers, 18 Marines, ay hindi pwedeng maging testigo. Mga kababayan, ibang klase. Samantalang wala pang ninanakaw ang mga Marines. Samantalang itong mga taong gobyerno na ito, katulad ni Yusek Bernardo, may issue na ng korupsyon. Ibang klase. Pero testigo siya. Pero yung mga wala pang issue ng korupsyon, katulad ng mga Marines na nagamit, ayaw kuning testigo ng mga hayop na yan, di umano. Pakinggan po natin itong balita. Gaano kahalaga ang mga sasabihin o magiging testimonya ni Yusek Bernardo sa kaso? Nung pagtitilo nila Ernesto Bernardo laban po sa mga akusado, pinabulili si Mayong Parasyon. Dito na matuto ang pagkakredibilidad sila sa pinabulili pati sa Secretary for Constitution. Niya yung ilalaman ng kanyang judicial affidavit kung saan sinabi niya na nakatanggap siya ng malago mula kay dating Congressman Zaldico na pinadaan naman umano kay Engineer Gerald Pacanan na isa sa mga akusado dito sa kaso. Dumating sa Sandigan Bayan 6th Division ang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumestigo laban sa siyam na akusadong DPWH Mimaropa officials sa kasong malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Bago simula ng cross-examination, tinutulan muna ng depensa ang pagtestigo nito dahil anila ay irrelevant at immaterial ang testimonya ni Bernardo sa kaso. Sa kabila nito, pinayagan ng korte na humarap bilang witness ang dating Undersecretary. Sa isinagawang pagtatanong ng abogado ni Pacanan, ilan sa kinumpirma ni Bernardo ang professional relationship nila ni Zaldico sa nakalipas na 10 taon kung saan nakatanggap siya ng nasa 10 milyong piso kada third quarter ng taon mula 2023 hanggang 2025. Pinapadaan umano ito sa aid ni Engineer Pacanan na nakalagay sa sealed cartons at paper bags at tinatawag nilang balato. Anya, hindi niya nakita ang akusadong si Pacanan sa nangyaring preparasyon o bigayan ng pera. Ngunit ito umano ang nag-i-inform sa kanya na na-i-deliver na ito sa kanyang driver. Si Pacanan rin ang nagkukumpirma umano sa kanya na nanggaling ang balato sa dating mambabatas at ngayon pugante na si Zaldico. Kasalukuyang nasa ilalim ng Witness Protection Program si Bernardo ng Department of Justice. Matatanda ang isinangkot ni Bernardo sa mga pagdinig sa Senado si Zaldico sa listahan ng mga opisyal ng gobyerno na umunoy kumukubra ng kickback sa flood control projects ng pamahalaan. Hanggang makalagpas ang alas 11 ng umaga ay natapos na itong malversation trial sa mga opisyal ng Mimaropa DPWH. Inaasahan na mayroon pang 4 na witness na ipapakita o ipepresenta ang prosekusyon sa mga susunod na pagdinig. Inaasahan naman na ang susunod na trial proper ay gagawin sa darating na Huwebes, March 19. Nakita nyo po mga tambay, diyan po nila gustong dalhin ang issue po ng korupsyon sa ating bansa. Hanggang kay Zaldico lang. At ang state witness na dapat pong paniwalaan ng taong bayan ay si Yusek Bernardo ng DPWH. Si Yusek Bernardo. At siya raw po ay nakakatanggap kay Zaldico ng balato. Lalo-lalo po mula noong 2023, 2024, 2025. Ang tanong, si Zaldico po ba ang ulo? Siya po ba ang head
Siya po ba? Mas makapangyarihan ba si Saldico sa lahat? Sa dating speaker na tinatawag na tambaluslos? Sa Pangulo na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate? Mga kababayan, nakita nyo po. Saan po dinadala ang issue ng flood control? Sa mga DPWH. Sa mga DPWH. Engineer. At kay Saldico. Ayon kay Bernardo. Pero, nakita niyo po bang isinama at dinawit ni Bernardo si Bonoan na tumatanggap at nadideliveran ng mali-maletang pera ayon sa mga Marines? Sila mismo ang naghahatid at nabibigyan pa ng tip. Di ba nabibigyan pa sila ng tips na hindi bababa sa 3,000 bawat isa? Nakita nyo po? Si Bernardo, sa tingin nyo walang pinagtatakpan si Bernardo? Mga kababayan, si Yusek Bernardo, idinidiin si Saldico. Nakita nyo po, si Yusek Bernardo, napakaraming lumabas sa Cabral Files, nasangkot sa napakaraming insertion, flood control, mga congressman, senador, mga kababayan. Pero pagdating kay Yusek Bernardo, tanging makapangyarihan at may kontrol ng pera ng bayan, si Saldico. Given na yan eh. Si Saldico hindi makakaligtas yan. Mananagot sa batas yan. Isusuka niya ng mga pera na ninakaw niya din. Hindi po ba? At ang tanong natin, Yusek Bernardo, talaga ba na si Saldico lang ang involved sa korupsyon na mahigit 3 taon? Dahil kasama ka rin. Kasama ka rin sa korupsyon dahil tumatanggap ka rin ng nakaw. Ang tanong ikaw, Bernardo, talaga ba na yan lang? Wala na bang ibang nakikinabang sa nakaw na trilyon at daan-daang bilyon na issue ng korupsyon sa bansa, Bernardo? At dapat ba kaming maniwala sa iyo, Bernardo? Di hamak na dapat ang paniwalaan ay ang mga Marines, ang mga ex-Marine, na baka kasama ka rin sa nadideliveran, Bernardo? Hindi kaya? Dahil mismo, yung amo mo na si Bonoan ay nakakatanggap. At inamin mo naman inamin po niya may regular po siya na natatanggap kay Saldico. Aminado naman siya. Regular. Nakakatanggap siya. Yung sinasabi niyang balato. Hindi po ba? Kaya lahat po sila nababalatuhan Magmuna kay Bonoan ayon sa mga Marines at siyempre po kay Yusek Bernardo. Kaya nga po ang iginiit niyang una, sino po ba una niyang giniit na talagang sakot sa flood control? Di po ba mga senador? Inuna na nga niya si Bong Revilla Di ba si Bong Revilla nakakulong na? Sino po ay mga dinawit niyang mga senador? Di ba dinawit niya sila Estrada, Villanueva, Escudero. Di po ba? At kung sino-sino pa. Pero ayon naman po sa mga Marines, ay nadideliveran din po ng pera. Pati nga daw yung may bilyar na senador. Hindi po ba? At may Estrada. At meron pang iba. Meron pang Legarda. Marami ring senador na involved sa pera na korupsyon, lalo sa maleta delivery. Ang nagtataka lang tayo kay Bernardo, sa dami-dami ng congressman, 300 plus, Bernardo, tanging si Saldico lang ang kinanta mo. Si Saldico lang talaga? Wala nang iba na nakinabang? Unbelievable. Biruin niyo mga kababayan, anong klaseng state witness ito? Umiikot ka lang sa mga senador? Umiikot ka lang sa isang congressman at iilan-ilang congressman? At umiikot ka lang sa mga kabaro mo sa DPWH at sa mga contractors na nakakulong na katulad ni Diskaya? Diyan ka lang umiikot? Maniniwala ba taong bayan sa'yo kung yan lang ang sasabihin mo na witness, na i-state witness ka pa at protektado ka pa ng DOJ?
Yan lang. Hanggang kay Saldico lang. Ibang klase. Huwag nyo pong bobohin. Hindi po tanga ang taong bayan. Bernardo, huwag mong gawing bobo at tanga ang mga Pilipino. Naiikot lang ang issue ng korupsyon, lalong-lalo itong massive at sindikatong korupsyon, lalong-lalo ang flood control, scandal. Iikot lang ito kay Saldico. At doon sa mga pinapangalanan mo mga senador at iilan-ilang mga congressman at mga DPWH, mga engineer at mga contractors, doon lang iikot ang iyong sinasabing mga nagnakaw sa taong bayan na isa karon. Hindi na po maniniwala ang taong bayan. Ang maniniwala na lang yung nababayaran isang damukal na trolls na sinasabi ng mga Marines na nahandyan daw po sa Makati yon, isang building, 3 palapag. At yung mga binabayaran at binibigyan po ng maleta ng mga mainstream media daw. Yung nasa media, hindi pa pinapangalanan. Iniintay po natin pangalanan yan. Hindi po ba? Yan, maniniwala po kay Bernardo yan. Ganon din po yung mga pinoproteksyonan niya ng mga politiko na sangkot dyan. Paniwalang paniwala po dyan kay Bernardo na tama si Bernardo. Lahat ng pinatotoo ni Bernardo ay totoo. Na yan ang mga sangkot. Pero yung mga mismo na pinapangalanan ng mga Marines magmula sa Ilocos hanggang sa pinsan, hanggang sa anak, at halos lahat ng kaalyado. Meron pa sa simbahan, may pari pa. At meron pang ICC. At meron pang pambansang asong ulol na tumatanggap, ay hindi po dapat paniwalaan at hindi pwedeng maging state witness sa DOJ. Mga kababayan, unbelievable. Kaya po tayo inip na inip na. Inip na po si Kamanong kung kailan po makakakuha ng katarungan sa gobyernong ito. Lalong-lalo po pagka ganitong klase po ang namamahala sa ating bansa. Malabo po sa sabaw ng pusit na makuha ng taong bayan ang totoong katarungan dahil po nagtatakipan at meron po talagang pinoproteksyonan, mga kababayan. Pati po ang state witness, napakahirap paniwalaan ang state witness dahil tumanda na po yan sa pagiging DPWH. Diyan na po siya tumanda. Napakarami na pong napakinabang yan at siya po ngayon na nagtuturo paano mo paniniwalaan ang taong yan, di umano. Mas paniniwala ni Kamanong 100% ang mga Marines. Dahil unang-una, wala silang ninanakaw na mali-maleta. Sila ang nagdi-deliver ng mga ninakaw nila. Hindi po ba? Mabuhay po kayo mga Marines. Mabuhay po kayo. At ang panalangin po namin ang inyong kaligtasan para sa katotohanan. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, si Eric Hershio ng Canada, si Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chudorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, si Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At yung dalangin po natin mga kabayan, tuloy-tuloy lang po ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyong mga dasal at syempre po, God bless po sa inyong lahat. At tis-tis lang po tayo at ingat-ingat mga kababayan at makakamtan din po natin ang tunay na katarungan at ang kabutihan po ang mananaig sa ating bansa. Mabuhay po kayong lahat at paalam. Bye-bye!